Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 2, talata 1 hanggang 7. At ito po ay tungkol sa pagsilang sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po dito, ng panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat na nasa sakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapadalang ito ay ginawa ng si Sirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Juda, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri at pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Praise the Lord. No? Dito po mga kapatid ay ating pong nabasa yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At dito mga kapatid, tayo sa Pilipinas. Pagpasok ng Vermont ay talagang nandun na, no? May mga Christmas carol na, may mga music na about sa Christmas. Kasi hindi lang naman nagtatapos yun na ng December 25, no? Hanggang sa Three Kings pa, no? Talagang sineselebrate natin yung kapanganakan ng ating Panginoon. Kasi yung nagbibigay kasi ito ng pag-asa, no? Kaya kita mo kahit simple lang yung pamumuhay, kahit nga medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas, ay yung iba talagang nagde-decorate sila, no? Kahit simpleng Christmas light o kaya kahit simpleng mga Christmas tree o whatever mga kapatid na nakaka-relate dun sa pagse-celebrate ng Christmas, talagang naglalagay sila, no? Kahit simple lang, kasi nagbibigay ito ng pag-asa, di ba? Na kahit anong hirap ng buhay, kahit ano man yung pinagdaraanan, ay ito yung isa sa mga nagbibigay inspirasyon sa atin bilang mga Kristiyano, 'di ba? Kaya nga iba naman pinagdidebatihan pa o kapanganakan ng ating Panginoon. Sa mga Kristiyano dapat hindi na big issue yun no? Kasi tayo naniniwala na ipinanganak yung ating Panginoon Kristo. Pero siyempre kung sasabihin mo na dapat yung eksakto talaga na araw, mahirapan talaga tayo. No? Kasi kahit nga sa mga mababasa mo sa mga history, wala ba mababasa mo lang diyan mga 300 AD o kaya after death, 'di ba? Wala sa nakalagay na katulad ngayon, 'di ba? May specific pag ako pinanganak, kunyari ako December 13, 'di ba? Tapos may year pa. Kasi kumpleto no, may months, may day, may year Pero dati talaga wala no? Puro ka lang mababasa mo lang 300 AD, 'di ba? After death. No? Walang specific na months, date, tsaka yung year 'di ba? So mahirapan talaga. Alam mo, hindi naman yung hindi naman yung eksaktong araw, 'di ba? Ang mahalaga kasi doon yung essence, no, ng Christmas. Ano ba yung sineselebrate natin sa December 25 is yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Yun naman yung pinaka-importante doon no? Bakit natin sineselebrate yun 'Di ba? Naniniwala tayo na ang ating tagapagligtas ay ipinanganak. Yun ang essence yun Bakit natin sineselebrate na yung kapanganakan ng ating Panginoon nagbibigay ng pag-asa, kalakasan, katatagan sa bawat mananampalataya. Kaya nga sabi ko nga kanina, kahit yung mga kapatid natin na naghihirap o mahirap ang buhay,
nagbibigay sa kanila ito ng pag-asa eh, 'di ba? Kapag nagde-decorate sila ng mga Christmas light, no, kahit simple lang, pero makikita mo eh yung iba yung ano eh, iba yung nararamdaman nila eh. Merong 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 nagkakaroon sila ng bagong pag-asa, no, ng kalakasan, no, yung kasiyahan, 'di ba? Mafe-feel mo eh, yung katulad siyempre sa Pilipinas, 'di ba? Pag ano ng number man, talagang mararamdaman mo eh, 'di ba? Yung ano nga 'to, yung simoy, no? Yung simoy ng Pasko eh, 'di ba? Na talagang iiba yung dating eh, no? Kapag nakakarinig ka ng mga awitin about Christmas, iba yung ano eh, iba yung epekto eh, no? Kasi ganoon eh, no? Kaya nga sa atin, no, sa atin bilang mga Katoliko, meron tayong ano eh, 'di ba, yung preparation eh. Kaya nga meron tayong Advent, 'di ba? Talagang ano eh, tayong mga Pilipino, pagdating ng Berman, talaga naghahanda na tayo, nagpre-prepare na tayo. Yung iba nga, may mga listahan na kung ano yung mga gagawin nila, ano yung mga regalo. Talaga nagpre-prepare na eh. No? Talaga pre-prepare na natin para sa pagdating ng araw ng Pasko, di ba? Pero yung iba, yung pinuproblemahan nila, ayaw nila, ang iniisip nila, ba't magse-celebrate ng Christmas ng ano, ng December 25, hindi naman yan talaga yung totoong kapanganakan ni Kristo. Alam mo yung mga ganung mga Kristiyano, hindi, ewan ko bakit problema sa kanila yon, di ba? Hindi naman yung ano eh, big issue eh, no? Kasi alam mo naman ba ano ba yung point, ano ba yung pinagdiriwang ng araw na yon? Di ba? Anong mali doon, di ba? Kung ipag-celebrate mo na ito yung araw na inilaan para i-celebrate natin yung kapanganakan ng ating tagapagligtas, di ba? Kung yung ano yung talaga natin, wala talagang makakaano ng isaktong araw, di ba? Kunyari ano mo man, malaman mo man kung anong buwan yun, pero yung araw, ewan ko lang kung di ba? So ano na lang, anong ibig sabihin yun? Hindi na tayo magse-celebrate, no? Hindi na lang natin na i-celebrate na magbigay ng oras ng ng araw, no, para i-celebrate 'yon, di ba? Eh ginagawa naman natin 'yon para sa pagpapasalamat, pagkilala ng kagandahang loob, no, ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinanganak. Kaya ngayon natin ang sine-celebrate eh, 'di ba? Kung yung mga tao nga nagsakripisyo ng buhay, yung mga bayani natin, 'di ba? Talagang binibigyan sila ng ano eh, ng araw, lalo yung kapanganakan nila o kaya yung date ng namatay sila ay pinararangalan, no, para sa pamamagitan ng araw na yon, di ba? Nilalagay nga sa batas eh, kahit nga sa kalendaryo nandun eh, bilang pagpupugay, bilang pag-acknowledge ng kanilang kabayaniyang ginawa, di ba? Eh how much more yung ating Panginoong Kristo, di ba? Hindi lang naman yung hindi pareho sa atin yung mga national hero natin na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Eh ito, ang ating Panginoon Kristo, hindi lang sa bayan natin, kundi sa buong mundo, di ba? Eh hindi ba natin pwedeng bigyan, no, ng araw para lamang i-celebrate para sa kanya, di ba? Ano ba namang bagay na 'yon, mga kapatid, 'di ba? Na hindi ba natin maibibigay yung araw na 'yon para sa kanya, para i-recognize, para i-acknowledge yung kanyang pagkakatawang tao, 'di ba? At yun naman ay nagbubuklod sa atin eh, kasi yung spirit naman ng Christmas is about love, kapayapaan, pag-asa, binubuklod yung mga pamilya, kaya nga yung mga pamilya na nasa mga malalayong lugar, minsan talagang umuuwi, ano, basta may budget, 'di ba? Para lang makasama yung mga mahal nila sa buhay eh. 'Di ba? Malawak eh yung message ng Christmas eh. 'Di ba? Ginagawa natin ito kasi bilang pasasalamat. Si Kristo yung pinaka ano eh, siya yung reason ng season eh. Siya naman yung dahilan bakit ginawang December 25 yung Christmas kasi siya yung dahilan eh. Wala namang ibang ano doon eh, walang ibang dahilan bakit yun eh. Yung araw na yun ang inilaan para sa ating Panginoong Kristo.
Yung iba lang kaso minsan makukulit yung mga utak, 'di ba? Gagawa na lang ng kung anong issue, gagawa na lang kung anong mga bagay, hindi naman 'yun ang importante. Basta alam mo sa sarili mo, itong December 25, sine-celebrate ko ito dahil sa tagapagligtas ko. Diba? Basta importante alam mo sa sarili mo bakit ko ginagawa ito, bakit ko sine-celebrate ito. Diba? Nagse-celebrate tayo, nagbubunhi tayo kasi may isinilang na tagapagligtas. Ganoon lang naman kasimple yung mga kapatid di ba? Kung lalagay naman natin sa spiritual natin lalagay, siyempre, araw-araw, pwedeng maging Pasko di ba? Sa anong pamamaraan? Doon sa mga taong isinilang ang ating Panginoon sa buhay nila. Araw-araw pwedeng maging Pasko diba? Doon sa mga taong tatanggap sa Kanya. Kunyari, bukas, may tumanggap sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon sa buhay nila. So, ibig sabihin, ipinanganak sa buhay nila yung ating Panginoon si Kristo na tagapagligtas. Pwede nilang gawin kung gusto sa Espiritu, gusto nilang gawin na ang araw na ito, ipinanganak si Jesus sa puso ko, sa buhay ko. Kaya ngayon, dito sa Canada, 26 ngayon, Boxing Day. Di ba? Wag nyo lang gagawin literal yung Boxing Day kasi baka yung iba nag-boxing na o kaya nanggulo na kasi Boxing Day daw no? Naghamon ng away, hindi ganoon, di ba? So, kung 27, may isang tao na nasumpungan ng Panginoon sa buhay nila, di ba? Tapos tinanggap ang ating Panginoon na ipanganak sa puso nila si Kristo. Tinanggap nila bilang kanilang tagapagligtas. O pwede niyan sabihin na sa spiritual niyan na bubuhay, ngayong araw na ito yung Christmas para sa akin. Kasi ng time na ito, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko. Naipanganak si Jesus sa puso ko. So, kung gusto niya gawin Christmas niya yung araw na yun, walang lang na may question mo yun. No? Sabihin mo, mali ka, nasa kalendaryo, December 25 no? In a spiritual sense kasi pwedeng maging araw-araw Christmas. Kasi yung pinaka-message kasi ng Christmas mga kapatid is kaligtasan yung pag-ibig ng Diyos diba? Pag nilagay natin sa spiritual, pinaka-sense yun mga kapatid is pwedeng maging araw-araw Christmas. Diba? Pero siyempre sa mundo nilagyan ng araw para mga kapatid na maisentro no sa araw talagang ito, i-celebrate natin yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Ba? Yun na naman pinaka yung meaning di ba? Yun ang pinaka essence niyon Bakit natin i-celebrate sa araw na yan, di ba? No? So, hindi yan big issue mga kapatid. Basta ang mahalaga, alam natin na ginagawa natin ito to acknowledge bilang pagpupugay, pagpaparangal, no? Gagalakan sa puso natin na i-celebrate ang araw na ito dahil ito yung kapanganakan at araw no, na inilaan natin to acknowledge no, para alalahanin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? It's about selflessness, na hindi natin isipin yung sarili natin, hindi yung kapakanan natin, kundi yung kapakanan na nakakarami at sa ikabubuti na nakararami. Diba? Na pinakita ng Diyos yung dakilang pagmamahal niya, hindi niya inisip yung kanyang sarili, kundi handa niyang inialay yung buhay niya. Handa niyang ibigay yung kanyang kaisang-isang anak para sa sanlibutan. So yun lang mga kapatid, no? Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating madama. Nawa ay gabayan tayo sa lahat ng ating ginagawa. Bigyan tayo ng pag-asa sa sino mang nawawalan ng pag-asa, ay magkaroon ng pag-asa sa buhay nila. May panganak ang ating Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay at sa mga taong tumanggap na sa ating Panginoon ay manatili tayo sa kanyang presensya, manatili tayo sa kanyang salita, manatili tayo sa pangako ng Diyos at makakaasa tayo na anuman yung ating haharapin ay patuloy ang paggabay, ang patnubay ng Panginoon ay sumaatin. At naniniwala ko anuman yung bagay na pwede nating kaharapin, ating ito mapagtatagumpayan
sapagkat siya ang Diyos na sumasa atin. So yun naman mga kapatid, ang nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.